What is up mga kaibigan? Supalpal po itong si Luistro dito kay VP Sara. Kung usapang girl power lang naman walang kaya itong si Luistro sa power at tapang ni VP Sara. Mga kaibigan ang kapal kasi ng mukha ni Luistro magbatikos at mambanat dito kay VP Sara may utang pa pala tong si Luistro dito sa asawa ni VP Sara na attorney fee 8 million ng halaga. Naku Luistro, sinasabi ko sa iyo bayad muna ng utang dahil nagbanta na ito si VP Sara na magpo-file na alisin ka dyan sa Committee on Justice dahil nga may conflict of interest. Isipin mo, ang chairman ng Committee of Justice may utang kay VP Sara. Tapos yung pinag-uusapan, yung impeachment complaint laban kay VP Sara, diba, conflict of interest yan dahil malamang ito si Luistro papabor sa impeachment ni VP Sara para hindi niya mabayaran yung utang niya. Oh. Yung conflict of interest yan, kaya Luistro, manda ka na at baka masibak ka. Bilang na ang araw mo, Luistro. Kinakarma ka na. Samantala mga kaibigan, pag-usapan natin itong si Sir Ted Filon. Dito papanoorin natin yung kanyang diskusyon. Hinahanap niya na po kung nasaan si Kong Leviste. Dahil kung maaalala nyo mga kaibigan, ang huling mensahe sa atin ni Kong Leviste may banta na po sa buhay niya mga kaibigan. Siya po ay may threat, nakaka-receive ng death threat. Kaya itong si Kong Leviste mga kaibigan, hindi na po natin mahagilap kung nasaan na nga ba siya ngayon. Kaya itong si Sir Ted Filon, hinahanap niya. Maging binatikos din ni Sir Ted Filon itong paghahanap kesyo, paghahanap kuno ng gobyerno dito kay Zaldico dahil kung gusto nilang mahanap si Zaldico matagal na po nilang mahanap yan. Hindi lang nila mahanap-hanap dahil ayaw nilang hanapin. Ganun lang kasimple yan. Nakakalimutan na nga natin yung issue ng flood control dahil nga sa pag-divert ng issue nitong administrasyon ni Bangag na naging si Atong Ang, naging diverticulitis, ngayon usapang giyera naman at usapang impeachment. Lahat yan para ibaling ang atensyon natin sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno mga kaibigan. O yan mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating video, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video, maging subscribe para po kayo ay maging updated sa mga may init at nagbabagang balita katulad po nito mga kaibigan. Panoorin po natin ngayon mga kaibigan si Sir Ted Filon tapos panoorin naman natin yung kay VP Sara. Isipin po natin, mapakatalino po tayo. Look, science. Una, nasan na ba si Zaldico? Una, Di ho ba siya ang starring dito? Puntahan ninyo ang lahat ng mga investigasyon. Siya ang inunguso. Yung Zaldico lumantad in several occasions doon sa kanyang vlog. At meron naman siyang inunguso. May mga taong starring doon sa mga affidavit. Affidavit ni Bernardo. Isang tabi mo na yung affidavit ng 18 mga marino na kine-question ang kanilang kredibilidad. Pero nandoon siya sa mga kwento, yung mga starring. Dito po sa skandalong ito. So tanong, talaga bang hinahanap si Zaldico o hindi? Sagutin mo nga ako dyan. Ikaw ang naka-t-shirt ang ganyan Ikulang mandarambong Well, ang ating pong gobyerno ay nagpadala na ng Interpol Red Notice at hindi po namin hawak Meron na, yun. wala pa. Meron na tayong request request lang, hindi nagpadala. May request tayo pero wala pa silang tugon. Hindi po hawak ng ating gobyerno ang tugon ng International Police. So tayo po ay nag-aantabay na lamang. At wag niyo sasabihin na walang ginagawa ang administrasyon dahil meron ng mga nakulong. Antay lang po kayo dahil meron pang mga susunod. Thank you po. So hinahanap si Zaldico o hindi? Hinahanap namin, hindi lang makita. Pero hinahanap po namin yan. Okay. Oo. Sige. Hinahanap si Zaldico. Hinahanap namin si Zaldi. Na para bagang nawala na. Nawala na yung atensyon ng lahat kay Zaldico. Hello? Hindi pa nung una, araw-araw nga, mismo nga, ang Pangulo pa nagbabalita, pero parang natigil nung nagkaroon ng sige kapag ginawa nyo ito, itong gagawin ko. Hindi kami nagpapablockmail, etc. Pero natigil. Wala na tayong balita kay Zaldico. Oo nga naman. Hindi po ba? Itong si Leandro Leviste. Pasilin po ninyo, si Leandro Leviste. Hindi ba si Leandro nagsabi, bakit ako? Siya daw ay hinikayat ng mga ibang bansa. Bakit? Bakit? Hinikayat sa mga ibang bansa. Ano nga yung balita dati? Nakalimutan ko na kasi si Leandro. Nasaan na nga pala siya? Nasa abroad. Oo. Sumunod siya sa panghihikayat sa kanya.
Oo, yung Di ba suggestion sa sin- kanya ng mga ibang bansa siya, sumunod siya. Bakit siya? Oo, kasi di ho ba napunta na doon sa kwento na pinuntahan siya ng isang Adrian Bersamin? Naalala ho ninyo? Pinuntahan siya at sinasabi daw po na mayroong sinumpaang salaysay yung taong yun at lumapit sa kanya pag may nangyari daw po doon sa taong yun, ito ho yung report, ay si Leandro ang may hawak. At ito nga din po yung ginamit na batayan doon sa impeachment ni Pangulong Junior pero nabasura. Pero ang tanong dito, totoo ba yun o hindi? May sinasabi daw po nakakita nitong mga exchanges na ito ng mga mensahe. Pero hindi hupat si Leandro sinabihan na siya ay iimbestigahan, tama, doon sa kanya mga kontratang pinasok sa gobyerno o mga kontrata ho na kinuha para mag-supply ng solar power na hindi naman niya natupad, etc. at siya daw po ipapanagutin. Hindi ba? Sinabi yun dati. Pero nagkaroon ng balita na sumipat ka na lang nang hindi ka na makagulo. So tanong, lumabas si Leandro, nasa abroad siya, o kumusta na yung kanyang sinasabing kaso? Magkasama kaya sila ni Zaldi? Hindi naman siguro, no? I mean, Oo. hindi ba? Medyo... Oo. Ano na nangyari sa kanyang kaso? Mag-observe lang po tayo sa nangyayari dito. Unti-unting sinasapawan yung mga balita. Wala na. Totally wala na ho sa eksena si Zaldico. O yung ICI. Saka naman nakakita. Independent Commission for Infrastructure. Ano na balita sa kanila? Di ba naglabas ng report daw? Tama, tapos na yung report. Yung bang report isinapubliko? Hindi. Saan dinala? Sa Malacanang. Yun ang balita. Isinumite yung report. Tanong, ano laman ng report? Kasi kung independent ka, dapat paglabas ng findings ninyo, lahad sa bayan. Eh bakit kinakailangan mo munang idaan sa presidente? Tama. Bakit? Oo nga naman. So nawala na po yung essence, yung spirit ng independence. Kasi ngayon, iisipin natin, yung ibinigay na report ni chairman sa presidente, ay dadaan muna sa censorship, sa gatekeeping. Kung totoong independent ka, dapat pagtapos ng report ninyo, report ka agad sa bayan. Hindi report ka agad sa presidente. Ngayon, eventually, maglalabas ng presidente o sino man po dyan sa Malacanang kung ano yung laman ng report, maniniwala ka ba doon? Kasi nga, hindi nilabas yung original, yung actual na report. Hindi po ba? ICI, hello? Independent Commission for Infrastructure. Paligay ko po, tanggalin nyo yung word na independent. Gawin nyo pong Presidential Commission for Infrastructure. With all due respect to everyone, ano lang Kuwang-kuwa ni Sir Ted, mga kaibigan. ito, medyo malumani lang po na pag-uusap natin tungkol sa isyong ito. Kaya may mga nagsasabi, walang makukulong na mandarambong. Kasi nga mga palantandaan, papunta na po doon. Na gusto na ho nila itong ibaon sa limot and we move on. Hindi ko sinasabing sa kanila nang galing yon, pero ganun po yata ang dating. Hindi po ba? Nawawala na po eh. Wala na. Ang nababanggit atong 20 million, di pa rin nila mahagilap. Si Zaldico, asan na siya? Sige Yun. nga. Mga kaibigan, pilit kasing pinagtatakpan ni Administrasyong Bangag kung nasaan nga ba o kung itong si Zaldico, kung hinahanap nga ba nila o hindi. Etong si Kong Leandro Leviste, simula nung ibinulgaran niya, nilantad niya lahat ng ebidensya na hawak niya laban sa anomalya sa DPWH flood control. Ayan, pinakot, pinagtangkaan yung buhay niya. Kaya ngayon si Kong Leandro Leviste, hindi na natin mahagilap kung nasaan nga ba siya. Nasaan na ba si Kong Leviste? Yan po ang tanong ni Ted Filon at maging tanong ko rin at tanong rin siguro nyo mga viewers, no? Nasaan na itong si Congressman Leviste na malakas ang loob na lantad ng magbulgar ng sikreto ng mga anomalya ng DPWH? Ang huling mensahe niya sa atin, mga kaibigan, pinagtatangkaan po ang kanyang buhay. Ayan. Bakit kaya, mga kaibigan, nasaan na kaya si Kong Leviste? Kaya normal lang po ang pag-aalala
ng taong bayan dito kay Kong Leviste dahil ang huli pong mensahe niya wag raw po siyang pagtangkaan dahil nga po may mga threat na siya nare-receive at natatakot siya na baka siya ay magurgur. Kaya nasaan na nga ba itong si Kong Leandro Leviste? Maging itong si Kong Miao. Nasaan na nga ba si Kong Miao? Ethics complaint niya, nasuspend siya ng ilang buwan. Samantalang ito si Garin, kung anong kabastusan ng kanyang bibig, hindi nabibigyan ng ethics complaint. Samantala mga kababayan, panoorin naman natin ngayon itong si VP Sara na sinupalpal itong si Luistro. Dahil Luistro, may utang ka pa kay VP Sara sa asawa ni VP Sara, baka nakakalimutan mo. Ang lakas ng loob mong bumanat kay VP Sara hindi ka man marunong magbayad ng utang. Bayad-bayad din na. At on top of that mga kaibigan, pag-uusapan rin with VP Sara yung impeachment complete laban sa kanya. At ang balak niyang depensa laban nga po dito sa mga nag-file ng impeachment complete sa kanya. Kaya mga kaibigan, wala nang maraming intro, rekta na po tayo sa video. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung Salin, kasama yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa Salin? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni DVP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Naku, sino kaya hindi pa yan mga nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano ano ba ang tawag dyan? Sa korte yun eh. Yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi hindi. Nakalimutan ko yung term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Naku, masisibak ka na talaga. Diba? Ayan mga kaibigan, pause lang natin. Bigyan natin ng hint yung mga tao. Ang tinutukoy po dito ni VP Sara na may utang sa asawa niya si Luistro mga kaibigan. Kasi ito kasing si Mans Carpio, yung po asawa ni VP Sara, si Sir Mans Carpio, meron po silang firm, law firm o attorney, parang kung saan dito yung mga mga nangangailangan ng mga attorney, ng mga bigatin ng mga personalidad. Yung kadalasan yun yung mga ni Sir Mans. Yan yung kadalasan nila, attorney Mans. Kadalasang mga kliyente. At isa sa mga naging kliyente nila mga kaibigan, itong asawa ni Luistro. Kasi nga nakasuhan nga siya ng kaso ng panghahalay. Ngayon mga kaibigan, itong si Luistro, ang kapal ng mukhang bumanat laban dito kay Inday Sara, kay VP Sara, hindi pa nga bayad yung utang ng asawa niya dito kay Attorney Mans. Magbayad-bayad muna ng utang bago manira. Shoutout dyan sa mga taong mahilig manira pero may atraso naman talaga. Alam niyo, saan kaya nakukuha ni Luistro yung kapal ng mukha? May mali-malita naman panigurado tong si Luistro, bakit di siya makuha makapagbayad? Kaya hindi ko maintindihan, Luistro, saan mo nakukuha yung kakapalan ng mukha mo na banatan yung tao, may utang ka pa sa asawa niya. Kaya sinasabi ko sa iyo, Luistro, ito sinabi na ni VP Sara, papaalisin kasi nga may conflict of interest. Ikaw ang chairman of justice pero may conflict of interest ka kasi yung mismong attorney ng asawa mo yung asawa ni VP Sara. Conflict of interest yan. Kaya tama yung sinasabi ni VP Sara na pwede kanyang sibakin. Pwede siya mag-request na hindi ikaw ang mamuno ng hearing dyan sa impeachment. Tuloy natin mga kaibigan. 8 million is 8 million nowadays, and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa salin ko tinuro nila unexplained? Wala talaga. Diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang
sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod, na may pay o na hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Napabultong Martin, hininga na dating lang speaker, si VP. na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net worth Ayun. by the billions. Yun dapat ang Ilang taon lang pinag-uusapan. yun, samantalang kay VP, 16 years. Tama. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko sabihin nila doon sa listahan. Kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO eh. Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, oh, itong property sa Matina, oh, itong taon na ito at itong property na ito. O para ko masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para ko mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira-bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin, no? Yung ICC, di ba? Tsaka yung iba pang mga, pero syempre, kailangan unti-unti. Nag-focus lang muna tayo dito sa timeline patungkol sa confidential funds. Nag-focus lang tayo doon sa yung ilang taon na ginugol nila para sirain yung inyong reputation. Yes, tsaka yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila. Diba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa, or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever. Bakit nga pala ibalik ang tapang at malasakit? Kasi tama ka, nabanggit mo na yan kanina, no? Nawala kasi yung tapang at malasakit. Tumakbo kami on the platform of unity and continuity. So, ibig sabihin nun, continuity, tapang at malasakit yun. Kasi galing tayo kay dating Pangulong Duterte, 2016 to 2022. Ang tema nung mga taon na yon sa buhay ng bansa natin ay tapang at malasakit. Nawala yun. Kasi, sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan. At ano ang ine-expect ng mga tagapanood ngayon sa susunod na episode natin? Pwede tayong magmadriaga kung interested Yun, kayo kay interesado kami dyan. Madriaga. Tama. Pwede ding Yung maleta. maleta. Yun, mas Kung interesado interested kami dyan kayo sa mga maleta. Maleta. I'm sure makakakuha tayo ng feedback sa mga kababayan natin. Ito mga kababayan, post lang sandali natin. Pag-usapan lang natin yung unexplained wealth ni VP Sara. From 18 million to 88 million in 16 years, actually mga kaibigan, sobrang posible nun eh. Kasi yung isang, may kilala ako na, binablind item palagi to ni Atty. Guanzon eh. May binabanggit si Atty. Guanzon dyan na ka-Gen Z ko na nagbebenta lang daw dyan nagbebenta lang ng chips. Naging bilyonaryo. Wala mang isang taon mga kaibigan. Bilyonaryo na siya. Blind item yan ni Atty. Guanzon eh. Hindi ko lang makakalkal ulit yung post, pero na-blind item yan ni Atty. Guanzon. Di umano, yung nagbebenta daw rin ng chips na yun, sobrang kasi nun eh, yabang nun sa social media, post ng kayamanan niya. In a span of 1 year, or let's say 2 years na, sige, sabihin na natin 2 years, o 3 years na, sige. Kasi yung 3 years, wala yun sa 16 years eh. Sa loob ng 3 years, hypothetically, milyonaryo na. O sabihin na lang natin hundreds of millions. Kasi yung yaman niya, pinapakita niya sa social media, guys eh. Kilala niyo yan mga kaibigan, panigurado. Nagbebenta lang yan ng chips. Hindi na natin sasabihin na ng chips. Pero nagbebenta lang yan ng chichirya, chips. KK chips. Sabi ni Atty. Guanzon, di umano. Isa yan sa sangkot ng money laundering ng mga kurakot dyan sa gobyerno.
Wala pa nga yan mga kaibigan ha. Konkretong ano. Pero si Atty. Guanzon, ayon sa kanyang source, front lang daw yan yung pagiging businessman. Pero yan, isa yan sa mga galamay ng administrasyon ginagamit na panglonder ng pera sa ating bansa. Yung mga nakukurakot nila, nilolondry nila yung pera na yan, pinapamukha galing sa legal na business. Pero yung totoo, kinurakot nila mula sa pera ng taong bayan. Kaya yung 88 million ni VP Sara, mula 18 million hanggang 8 to 88 million, magkano lang yun mga kaibigan? 70 million? Magkano ba? 70 million? Oh, 70 million lang in 16 years. Mga kaibigan, sa business ni na VP Sara na may law firm ng mga malalaking personalidad. Madaling makuha yun dahil isipin mo tong si yung binline item nga ng asawa ni Luistro, 8 million attorney fee. 8 million lang yun, isang kliyente lang yun Oh. Kaya yung 60 million sa loob ng 16 years, hindi imposible yun. Halatang paninira yung pagsasabi ng unexplained wealth sa SALN ni VP Sara. Dahil magkasama ang SALN ni VP Sara maging ng kanyang asawa. Kaya paano nila nasabi na unexplained yung wealth niya? Diba mga kaibigan, naiintindihan nyo ba? Does it make sense? Comment down below kung kayo ay nakakasabay sa ating diskusyon. Ayan mga kaibigan, tuloy natin si VP Sara. Bakit? Papasalamat ako sa iyo, Boss Dada. Ang totoo mo bang pangalan ay Lord Byron? Opo. Talaga? He's a poet, no? Poet po. Yes, oo. Pwede bang Lord Byron na lang tawag sa'yo? Diba? Bisaya po nagpangalan sa akin ng banat ba? Hindi po ako Bisaya pero pinangalanan lang ako. O kasi banat eh. Tsaka yun ang mga nakalagay sa supina mo, di ba? Lord Byron. Kaya okay lang po. Oo. Kasi alam ko na Byron eh. Ito ang merong reports ng terrorism. Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA. So, kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. Kahit saan, maglagay tayo dito kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon, dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa
impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuo na nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil confidential funds, protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, funds. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na ito. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga Yun. bata. Kaya pala takot na takot ang Makabayan Black, Kamatayan Black, at / Makabayad Black dito sa confidential funds ni VP Sara dahil ginagamit yan para tugisin yung terorismo o yung insurgency sa ating bansa na pinangungunahan yan ng recruitment ng mga party list na nandyan sa Makabayad Black. Oh, number 1 na dyan, isa-isahin natin. Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, o pati na rin yung ECT teachers, ACT teachers. O, lahat ng mga nakabilang dyan sa Makabayad Black, yan po yung mga recruiters ng NPA na pilit na pong tinutuligsa at inuubos ng administrasyon ni Pangulong Duterte, Tatay Diggs, nung panahon niya. Eh ngayon naglipa na ulit sila nung naluklok itong si Bangag. At yan ang balak ulit tugisin ni Inday Sara, ni VP Inday Sara sa darating na 2028 once na mahalal siya, mga kaibigan. Kaya yung Makabayad Black, double time sila na sirain ito si VP Sara dahil nga naman humihina na yung Makabayad Black. Kaya pala pilit nilang binabato ang confidential funds kay VP Sara dahil ang confidential funds ginagamit pala laban sa kanila. Ako po, sinasabi ko talaga. O, tuloy natin mga kaibigan. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin Tama na ba? nila. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Oo, kasi, tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. Diba? So, doon ka bibili sa loob. Or, doon sa mga nakapalibot sa kanila. Na hindi man directly involved, pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila.
hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? The enemies of the state. Talagang kailangan talaga protektahan yung mga information na yan. Sobrang critical pala talaga. Oo, sabi ko nga, pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Makikita yung galawan nila. Ayun, so VP, bumalik tayo dun sa timeline. Nasaan na tayo sa timeline? Oh, yes. So, August 27, 2024, dito na lumabas yung disallowance. After na ito na nag-resign ako, expected na ito kasi gugulong na yung impeachment, 'di ba? Tapos, September 1, 2024, merong member ng House of Representatives nagsabi na, uy, sinubukang isuppress or itago nung Office of the Vice President yung information sa confidential funds. Hindi namin sinusuppress. Nire-remind lang namin ang Commission on Audit na may batas dyan sa confidential funds. At hindi basta-bastang pinag-uusapan yan. Dahil buhay ng mga tao ang pinoprotektahan. Yun lang ang sinabi namin. Wala naman. VP, yun yung reason bakit kinontempt nila yung inyong Chief of Staff, ano? Yes, kinontempt nila si Attorney Lopez dahil doon sa pag-resign ni Gloria Mercado sa Department of Education na sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan nung sumunod na hearing. Sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan yung pagpaparesign nyo kasi ang tumatanggap ng resignation ng undersecretary ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay president. Kasi ang appointing authority ng lahat ng USEC ay president. At hindi alam yun ng mga members of the House of Representatives. Dahil nung sinabi ko yon, natulala silang lahat. So sabi ko nga, di ba? Sabi ko, edi dapat ang kinontempt nyo si BBM kung kasi siya yung tumanggap ng Office of the President, yung tumanggap ng resignation eh. Hindi si Attorney Lopez. So, nakanganga silang lahat kasi hindi nila alam yon. Well, that goes to show kung anong klaseng mga members of the House of Representatives ang binoboto natin. Hindi nila alam kung sino ang mga appointing authority. Tapos, September 1 yon. Nung buong September at October, makikita mo na, eto na, yung mga words na ginagamit nila para ipalabas na may katiwalian. September 18, isang congressman nagsabi, misuse of confidential funds. October 17, where did the 15 million go? Ayan na. House flags, safe houses. Tapos makikita mo na. Sara needs psychological assessment. Tapos, ano sabi ko dito? Hindi kasi kayo nakakita pa ng tao na lumaban eh. Yung wala akong pakialam kung ikakasira ko. Basta tatayuan ko yung tama. Hindi pa sila nakakita ng ganun eh. Kasi napapansin ko dyan sa loob ng House of Representatives, lahat yan, areglo. Unang-una, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, bibilhin ka. O, hindi. Unang-una, bibilhin ka muna. Pag hindi ka nabili, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, kakasuhan ka. Ganyan yung trabaho or mga pangyayari between politicians. So makikita mo dito, October yan. September, October, gumagamit na sila ng words na malversation, breach of public trust. Ito, galing ito sa isang congressman. Fabricated, galing sa isang congressman. Mary Grace Piatos, galing sa isang congressman na yan.
Covering up. Yan. Galing sa isang congressman yan. Discrepancies. Galing na yan sa isang congressman. Kung napapansin mo, lahat galing sa members ng House of Representatives na gumagawa ng in aid of legislation kuno. Na kung titingnan mo naman, in aid of legislation ito sa confidential funds, pero bakit Office of the Vice President lang? Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. So makikita mo, may mga words na sila, di ba? Nung pinatawag kayo doon, VP, sa Committee on Good Governance, yun yung hindi kayo sumumpa eh. Yung una. O, yan yung una, no? Hindi kayo sumumpa kasi nga resource person kayo. Oo. O, sabi ninyo na witness lang yung sumusumpa. So, nung nakita nyo na parang kayo lang yung inimbita ron, did you question yung good governance na bakit kami lang? Hindi ko na kinasyon dahil alam ko naman na tinarget na kami. Kasi doon sa opening statement ko, sinabi ko na doon na you are going after me because you do not have evidence of wrongdoing. Kaya binuksan niyo itong hearing na ito. Sinubukan nila doon sa budget hearing na hindi nila nakuha, diba? Kasi unang-una sabi ko, wala naman kaming nire-request na confidential funds, so bakit kami magtatanong about confidential funds? Pangalawa, hindi pwede pag-usapan ito dito. Diba? Ayaw kong magkaroon ng kaso. At ayaw ko ibulgar kung paano gumalaw ang law enforcement agencies at mga intelligence operations ng gobyerno. So, yun yung makikita nyo, September, October, November, dito na naglabasan. Malversation, breach of public trust, discrepancies. Ito na yung words leading to an impeachment. Kung makita nyo, biglang natigil yung kanilang House hearing, diba? Nakita nyo? Nung kinulong nila si Attorney Lopez, tapos na hospital si Attorney Lopez, tinawag nila si Gina Acosta. Nag-collapse, nag-unconscious si Gina Acosta. Pagkatapos nun, wala ng hearing. Dumiretso na sila doon sa paninira nila naman. Sabi ng PSA, ito walang mga birth records. Ganyan. Yan na yung kanila. Hindi mga totoong tao ito. Palibhasa kasi wala silang alam sa kung ano yung trabaho ng gobyerno. Kasi ang ginagawa lang nila dyan sa loob ng House of Representatives, manira ng pangalan. So, yun. Tapos, sumunod nun sa timeline, yung mga impeachment na. Yung nagkagulo, nagrumble nila na filing ng impeachment. Alam nyo, kaya umabot yun sa ilan? 3? 3, di ba? Kasi yung unang sinulat, basura. Basura siya. Wala siya at all any leg to stand on in any court. Yung sumunod na sinulat, basura pa rin. Yung pangatlong sinulat, yun yung kinorek na nila lahat nung basahin ninyo, yung 3. Actually, 4. Yung pang-4 yung lumusot eh. Yes, 4, no? Oo. Kung babasahin ninyo, yung mga una, pangalawa, pangatlo, basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Papasok yan sa korte. Tapos, yung pang-4, yun na yung corrected copy ng lahat. Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumulat noon, na sinasabi ko nga kay Michael Powell, abogado ba ito? Tingnan mo naman itong sinulat niya, pero syempre,
ayoko sila tulungan. So eto na, gumalaw na yung mga abogado, hindi pwede yan kasi nag-antay kayo na maayos nyo yung impeachment complaint at yun yung pinasok ninyo. Ganito din naman nangyari ngayon eh. Diba? 4, 2 yung pumasok. Yung pang-4 doon, yun yung gusto nila kasi yun yung sinulat ng maayos. Yung 2 dyan, basura. Yung isa dyan, hindi na nila papansinin yan. So, yun, December 2024 yun, diba? Ayan, may dagdag pa sila. December, tumuloy-tuloy pa pala sila. Faked. Sino nagsasabi ng fake? Sila lang din. Yung mga members lang din ng House of Representatives. Walang ibang nagsasabi na fake yan. Sila lang. No birth records. Ano ngayon? Hindi mo alam kung paano gumalaw ang intelligence operations eh.